Isang makakalikasang araw po sa ating lahat ng mga taga-subaybay ng ating programang Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque, live na napapanood sa Lucky 7, Channel 3 ng Marinduque News Network. Ang layunin po ng ating programa ay upang maghatid ng mga napapanahong impormasyon na may kinalaman sa mga batas, programa, proyekto at mga pangyayaring may kaugnayan sa ating kapaligiran at likas yaman. Ito po ang inyong lingkod, Amy Diaz, ang PNR Officer ng Penro Marinduque na makakasama nyo bilang host ng Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque. Kung may nais po kayong itanong habang tayo ay nagtatalakayan, ilagay o may komento, ay maaari nyo po itong itype sa comment box sa inyong mga TV screen or sa Facebook. Sa araw pong ito, araw ng Biyernes, May 14, 2021, ay tatalakayin natin ang mga bagay tungkol sa pangangalaga, pagprotekta, at pamamahala ng mga baybaying dagat, karagatan, at mga yamang dagat. Ang buwan ng Mayo ay itinalaga bilang Month of the Ocean, kaya ang makakasama natin bilang panauhin sa talakayan mamaya ay ang kinatawan mula sa aming Biodiversity Management Bureau na naka-assign po siya sa Coastal and Marine Division. Bago po tayo magsimula sa talakayan, nais kong batiin ang aking DNR family sa pangunguna ng aming Secretary Roy A. Simatu, sa DNR, mga DNR Undersecretaries and Assistant Secretaries at mga Directors, at sa aming Mimaropa Region sa pangunguna ng aming Regional Executive Director Maria Lourdes Ferrer, kay ARD Vince Sudao, kay ARD Donna Gordobe, sa aming mga Regional Directors at sa mga kasamahan ko sa Penro Marinduque. Isang pagbati rin kay Honorable Lord Speaker Lord Alan J. Q. Velasco, sa mga local officials ng Marinduque Province sa pangunguna ni Governor Presbitero Velasco Jr., sa mga namumuno ng iba't ibang national government agencies dito sa lalawigan ng Marinduque, ganon din sa mga heads ng mga academic institutions, at sa syempre kay Bishop Jun Maralit, magandang araw po, at sa lahat ng mga Marinduqueños, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Noong nakarang buwan ay nag-celebrate po tayo ng ika-21 anibersaryo ng Earth Day. Ang Earth Day po ay ipinagdiriwang tuwing ika-22 ng Abril mula pa noong 1970 upang mapangalagaan at protektahan ang ating Mother Earth. Layunin nito ang matawag ang pansin o ang awareness nating mga tao sa unti-unting pagkawasak ng kapaligiran. Bilang pagdiriwang, ang mga empleyado po ng DNR Marinduque kasama ang Philippine National Police ng Marinduque Provincial Police Office sa pamumuno ni PD Wilson Santos VI at ang mga local official ng barangay ng host barangay namin ay nagsagawa ng tree planting activity sa National Greening Program site namin sa Barangay Tungib Lipata sa bayan ng Buena Vista dito sa lalawigan ng Marinduque. Ito ay upang pangalagaan ang ating mga kabundukan, magkaroon ng malinis na hangin at maisulong ang isang malusog na ecosystem. Tayo po bilang mga mamamayan ay may tungkulin na pangalagaan ang ating inang kalikasan. Sa mga maliit o mga mumunting paraan po na ating magagawa ay malaking tulong po ito na maambag natin sa panunumbalik ng kaayusan ng ating mundo. Sana po ay magtulong-tulong tayo upang pangalagaan ang ating inang kalikasan, ang ating kapaligiran. Ayan, ang mga nakikita nyo po ay ilan sa mga binabahagi namin ng ilang mga photos na kinuha po noong April 22 nung mag-celebrate po tayo ng Earth Day. Kaya taus-puso po kaming nagpapasalamat in behalf of our office, Penro Marinduque. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta sa activity namin ito sa pagdiriwang ng Earth Day noong April 22. At
bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo po na maglahad lang po ako magbibigay po ako ng ilang mga panawagan na ito po ay labas naman sa ating talakayan mamaya, pero nais ko lang pong gamitin ang opportunity na ito upang i-announce sa inyo na ang Penro Marinduque po ay kasalukuyang nag-hire ngayon ng mga nagfi-fill up po kami ng mga vacant positions para sa Penro Marinduque. Kaya kung interesado po kayong mag-apply sa amin bilang empleyado ng Penro Marinduque, ay bisitahin niyo po ang aming website na www.penromarinduque.gov.ph. Mababasa niyo po doon ang mga listahan ng aming mga vacant positions. Ito po ay yung mga permanent plantilla positions at ang deadline po ng submission ng application ay sa May 24, 2021. Hindi na po yan mag-extend, kaya kung interesado po kayo ay maaari na po kayong mag-apply kung anong gusto nyong i-apply. Meron pong nakalagay doon kung ano ang mga requirements na dapat nyong i-submit sa amin, pero yan po ay hanggang May 24 lang po, 2021. Ayan, para magkaroon na po tayo, ipaprocess pa po iyan, magkakaroon tayo ng selection process. Isa pa po sa aking gustong ipaalala, patuloy po ang aming handog titulo program at may mga libreng sukat din po. Ito po ay first come first serve yung libreng sukat. Pero yun pong handog titulo naman namin ay tuloy-tuloy po ito. So kung kayo po ay interesado, mangyari pong tumawag po kayo sa aming opisina o magtungo upang mabigyan kayo ng tamang gabay at kung ano ang mga dapat nyong isumite na mga requirements. Yun po. So, tandaan nyo po yung ating deadline ng submission ng mga aplikante. Ito po yung various position. Meron din pong mga bakante sa ibang probinsya within Mimaropa region. Pareho lang din po ng deadline sa May 24. Okay po, meron din po kaming mga bakante para naman sa regional office ng Mimaropa region ng DENR. Ngayon naman po ay talakayin na natin ang pagdiriwang na magaganap ngayong buwan ng Mayo. Tuwing buwan ng Mayo ay pinagdiriwang natin ang Month of the Ocean. Ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 57 or 57 series of 1999 na nagdideklara sa buwan ng Mayo bilang Month of the Ocean. Ito po yung nabanggit ko kanina na kaya po ang ating panauhin na makakasama sa talakayan ay galing sa aming Coastal and Marine Division. Ang layunin po ng pagdiriwang ay upang mabigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga, proteksyon at maayos na pamamahala ng mga karagatan at yamang dagat. Ang tema po natin ngayong taon ay The Science We Need for the Ocean We Want. Ito po mamaya ay pag-uusapan nating mabuti at ipapaliwanag po ito ng ating panauhin. Ang tema pong ito ay naglalayong maitaas ang pagpapahalaga sa siyensya or science, kung paano ito gagamitin upang maprotektahan ang ating mga karagatan. Ang mga best practice natin dyan. Napakahalaga po ng ating karagatan sapagkat halos 3 bilyong tao ang nakadepende dito bilang pangunahing pinagkakakitaan or livelihood po ng ating mga tao, ng mga mamamayan. Kaya napakahalaga po nito. Dapat natin itong pangalagaan. Ang ating karagatan din ay nag-a-absorb ng 30% carbon dioxide upang mapababa ang epekto ng global warming or yung pag-init ng mundo. Ito po ipapaliwanag din sa atin mamaya ng ating panauhin. Kaya po nararapat lamang na lagi nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Lalo na itong mga itong ating karagatan sapagkat ito po ang dito tayo kumukuha ng ating mga yamang dagat. Dito po sa Marinduque bilang island province, pangunahing pinagkakakitaan din po ang pangingisda sa karagatan, lalo na yung mga local na mga fishers folks natin. Kaya nga po, hindi lang po ito
usapin sa ibang lugar, kundi mismo pong dito sa ating lalawigan ay talaga pong maraming umaasa sa ating mga karagatan. Dahil doon sila kumukuha ng kanilang pinagkakakitaan. Isa pa pong magandang maswerte po tayo dahil kasama ang ating karagatan dito sa Marinduque sa tinatawag na Verde Island Passage or yung VIP Passage. Ito po ay yung lugar kung saan buong karagatan sa buong mundo na may pinakamarami o declared ito na may pinakamayamang buhay sa dagat. Tinatawag din itong Center of Marine Biodiversity. Sadya pong napakapalad natin dahil kasama po ang karagatan ng Marinduque dito. Ibig sabihin lang, napakayaman ng ating karagatan. Marami tayong mga nabubuhay sa ating mga karagatan. Kumbaga, mega diverse po talaga tayo ang ating mga karagatan. Kaya po sa darating na May 18, taong kasalukuyan, yun po ay sa Tuesday nga ba yung May 18, ay magsasagawa po ang Penro Marinduque ng coastal cleanup muli at ito yung paglilinis ng ating mga baybaying dagat at tree planting activity sa Barangay Ino, Mugpog sa ganap na alas 6:30 ng umaga bilang pagdiriwang ng Month of the Ocean. Para po sa kaalaman nyo po, nung mga nakaraang taon ay very active po tayo at halos po namomobilize natin ang lahat ng ahensya dito sa Marinduque, dito sa probinsya natin. Naglilinis po tayo dahil para din po sa kaalaman natin ay talaga namang maraming coastal barangay maraming barangay ang nasa baybaying dagat. Dito out of 218 po na barangay dito sa buong lalawigan ay 83 po doon ay mga coastal barangay. Tayo po, itong mga statistic na sinasabi ko ay baka po itanong ito sa quiz. Joke lang po. Tayo po ay may 223.34 kilometer na coastline or baybaying dagat. Ibig sabihin po talagang napapaligiran tayo ng dagat, ng tubig. Actually po ang Marinduque, ang lahat ng municipality dito sa Marinduque ay ito po ay lahat ay coastal town or coastal municipality. Kaya po talagang napakahalaga sa ating mga kababayan ang pangalagaan o maprotektahan natin ang ating mga karagatan at yamang tubig. Kaya nga po ulitin ko, kung kayo po ay malapit dito sa Barangay Uno, sa Mugpog, meron po tayong coastal cleanup. Yun po namang mga ipinapakita natin dyan, yan po yung mga previous years na celebration natin sa Month of the Ocean. Nakakamiss nga po ito dahil may pandemic ngayon, kaya pag nagkakaroon po tayo ng mga activities ay medyo limitado po yung number ng tao. Yun po. Magkakaroon din po kami ng tree planting dyan sa Barangay Uno, kasama po ng pagdiriwang. At ang makikilahok po dito, dahil nga medyo limitado, hindi naman lahat ng agency ay ating makakasama, ang makakalahok po natin sa gawain nito ay yung Philippine National Police at saka ang lokal na pamahalaan ng Mugpog at specifically itong Barangay Uno. At saka po syempre ang mga taga DENR. So ito pong mga nakikita nyo, yan mga ilan lamang sa mga kuha naming larawan noong mga nakaraang taon po. At bilang yan nga po, mamaya po pagkalipas ng ilang paalala ay magbabalik po kami upang talakayin na natin ang ating main topic ngayong araw na ito at makakasama po natin, ipapakilala ko sa inyo after a short break. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami.
Nagbabalik po ang talakayang pangkalikasan ng DNR Marinduque at ngayon po ang ating makakasama sa hapong ito sa ating talakayan na patungkol sa coastal and marine resources at kung paano natin ito mapangangalagaan ay mula po ito, ang makakasama natin ay mula po sa Biodiversity Management Bureau or BMB ng DENR. Ito po ay medyo bata pa, millennial. Siya po ay siya po ay isang ecosystem management specialist na naka-assign po sa Coastal and Marine Division ng BMB. Siya po ay graduate ng Development Communication sa UPLB at dati po siyang Information Officer sa Coral Triangle Support Partnership Project na funded by USAID. At siya po ay nagtapos din ng master's degree in Sustainability Science noong 2018 sa Japan. At ngayon, makakasama po natin, wala pong iba kundi si Mr. John Eric B. Abilino. Nandiyan na po ba si Derek yan Derek from Quezon City. Ayan. Good afternoon, John. Good afternoon po, Ma'am Amy. Wait lang, hindi ko marinig. Hello, John. Hello po, naririnig po ba ako? Ayan, okay, good. Okay naman yung audio mo. Good afternoon, John Eric Abilino, ang ating panauhin ngayon at magtatalakay sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa coastal and marine resources at kung paano ito mapangangalagaan. Bilang panimula, baka gusto mong batiin ka muna. May mga viewers tayo o ang boss mo baka gusto mong batiin muna. Go ahead, John. Ma'am Amy, pasensya na po, medyo mahina lang po yung dating ng inyong sound dito sa aking okay, ulitin ko. telepono. Yes, oo. Welcome to our talakayang to our program Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque. Na-introduce na kita Jan and it's your turn ko. Baka gusto mong batiin ang mga viewers natin. By the way, itong ating ay live na napapanood sa Lucky 7 Channel 3 ng Marinduque News Network dito sa Marinduque. Yes po, magandang hapon po sa lahat. Binabati ko po lahat ng mga nanonood po ng Marinduque News at syempre lahat po ng bumubuo ng Penro Marinduque. Magandang hapon po. Napinupungunan po syempre ng ating Penro. Ma'am Amy, magandang hapon po. Good afternoon. Jan, bale, etong simulan na natin yung kanina kasi nagbigay na ako ng konting introduction kung ano ang tatalakayin. Kaya lang medyo isiningit ko muna yung mga ilang announcement. So ngayon nandiyan ka na sa linya. By the way, si Jan ay hindi natin makakasama ng face-to-face dahil nga may pandemic. Kaya ito pong guest natin ay atin lang maririnig. Hindi natin makakasama dito sa studio. Pero maganda naman po ang dating maliwanag ang audio. So, Jan, ang unang magtatalakay na tayo dito sa topic natin. Ang unang nais kong itanong sa iyo muna para sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, ano ba ang mga kahalagahan nitong coastal and marine ecosystem natin, at ano ba ang kasalukuyang kalagayan ng ating coastal and marine ecosystem? Ano ba, healthy pa ba ito? Baka gusto mong magbigay ng mga ilang facts and figures. Go ahead. Yes po, Ma'am Amy, maraming salamat po. Kanina na-discuss niyo na po kung ano po yung importansya ng ating karagatan. At na-emphasize niyo rin kung gaano kahaba ang ating coastline. Gusto ko rin lang pong i-elaborate na ang ating karagatan ay isa po sa pinakamayamang karagatan sa buong mundo. And ang ating karagatan po is actually located, ay makikita po natin sa isang area na tinatawag nilang Coral Triangle. Mm-hmm. Ang Coral Triangle po, tinatawag po itong ang sentro ng marine biodiversity.
saan makikita ang iba't ibang yamang dagat, no? At nabigyan niyo rin po ng emphasis kanina ang Verde Island Passage kung saan makikita rin po ang probinsya ng Marinduque. Ito po naman nakikita ang center of marine biodiversity. Talaga naman pong kung makikita niyo po sa pinapakitang larawan, yung kulay pula ay nagsisignify kung gaano kadaming uri na lamang dagat ang makikita sa Pilipinas. No? Pag sinabi po nating yamang dagat, maaari po natin itong i-break down into ating mga bahura, ang ating mga seagrass at ang ating mga mangroves. No? Tayo rin po sa buong mundo ang isa sa may pinaka diverse na mga bahura o ito yung mga coral reefs. At in terms of seagrass, isa rin po ang Pilipinas sa may pinakamaraming uri ng seagrass sa buong mundo. Bahagya lamang pong pag-discuss tungkol sa kalagayan ng ating karagatan. Over the years po, bumababa na po ang ating mga ang coverage ng ating mga excellent coral reefs. Dulot po ito ng iba't ibang activities ng mga tao at even yung natural na pagbabago ng ating aside po sa coral reefs, ang ating mga seagrass ay patuloy din pong nadadamage dahil sa mga activities ng mga tao katulad ng pagde-develop ng mga coastal area o pagtatayo ng iba't ibang infrastructure sa ating our coastal. So ilan lang po yan sa mga challenges na kinakaharap ng mga coastal and marine resources na alam naman po natin kung gaano sila kaimportansya. Bukod po sa nabanggit ninyo na nagbibigay sila ng livelihood, sila rin po ay nagbibigay ng provision in terms of sa pagkain ng ating mga coastal communities. And di lamang po yan, sa turismo rin po, malaki rin po ang bagay na inatulong ng ating mga coastal resources. Alam naman po natin, ang Pilipinas po, isa sa mga may pinakamagandang beaches sa buong. So, talaga naman pong dinadayo ang ating mga coastal features. Malaki po ang tulong nito sa nabanggit mo yung tungkol sa turismo, isa sa mga talagang potential nitong Marinduque ay yung tourism. Kaya nga lang, syempre, nagka-pandemic nga, kaya para sa siguro for the benefit ng ating mga manunood, ano ba sa tingin mo ang dapat na maging practice nitong ng mga kunyari etong mga nagbabalak o may mga pag-aari ng mga resort at ganun din yung mga turista na mga dumarating. Ano ba ang maiipayo mo na maging practice nila kapag pumupunta sa isang tourist destination kagaya ng Ma'am Aimee, pagpaumanhin po medyo mahina lang po talaga yung dating ng inyong di ba nating maayos ang boses. Hindi ko po alam kung na-connect po yung mic sa wait lang. tawag. Pero pasensya na rin dyan, at pasensya na rin sa ating mga manonood. Pasensya na rin kayong mga viewers natin, medyo nagkakaroon po ng technical problem lang. Ngayon ba, okay na ba? ganun pa rin po, ma'am. Mahina pa rin daw ang dating ko. Pero ikaw, very loud and clear naman. Ang dating mo dito. Okay ba? Okay. Hello, Jan. Okay na ba? Yes, ma'am. Okay na ba? Mas klaro na ba? Ganun pa rin po, ma'am. Wala pa rin. Wala daw naririnig masyado ang ating guest. What do you think? Sandali lang ha, medyo ayusin lang natin, nagkakaroon ng konting ng konting problema yung ating audio. Eto. Akong ilakas ko kaya itong Ito. Clear? Okay ba?
okay dyan? Na malinaw na ba ang dating ko sa'yo? Hello? Medyo lumapit po kayo ng konti, ma'am, pero okay naman po. Medyo naririnig ko na. Ayan, medyo naririnig na daw. Pero ikaw kasi ay very clear, loud and clear naman ang dating mo dito sa studio. Yan yan lang ang konting problema natin kapag hindi face to face ang ating ang ating guest. Anyway, pagpaumanhin po. Let's let's continue nabanggit mo kasi yung gusto ko lang bigyan ng yung mga practical na advice dito sa ating mga viewers. Sabi mo kasi nabanggit po yung tungkol sa turismo and malaki ang potential nitong parang nawala. Malaki ang potential ng probinsya ng Marinduque para sa turismo, lalo pa nga kung hindi nagkaroon tayo ng COVID should I? Nawala yata si Oo. Pasensya na po sa ating mga viewers. Nawala po ang connection ng ating guest. Nawala yung connection natin. So, parang wala akong naririnig. Okay na? Okay na? Okay. Jan? Yes po. Ayun, okay na. Yung about sa turismo, ano ba ang mga maiipayo mo natin sa ating mga viewers na mabuting practice kung sakaling sila ay pumupunta sa mga tourist destination na kagaya ng mga beach, ano ang maiipayo mo sa ating mga manonood? Yes po. Nabanggit ko nga po kanina na ang turismo ang isa sa primary na nabibigay sa atin na benefits ng ating mga coastal area. And dyan po sa Marinduque, although hindi pa po nakarating dyan at gusto ko na pong makarating dyan, ay nakikita po natin ang potensyal ng coastal areas ng Marinduque. Ang maipapayo ko po in terms of tourism, sundin lang natin ang mga principles ng ecotourism. Ito ay kung saan mas pinapahalagahan natin ang value ng ating mga ecosystems, ito yung mga bahura, and of course, yung mga seagrass and mangroves natin. At syempre, ang isa sa primary na issue kapag tourism na ang tinatalakay, especially sa mga coastal areas, ay ang ating solid waste, ito ay ating mga basura. Correct. So, syempre, dapat ang mga turista maging responsible din na talagang pangalagaan ng ating kalikasan at i-manage din ng ating. Oo, totoo yan. Yung solid waste ang isa sa nakakabit pag dumadami ang mga turista, dumadami syempre yung basura. Kaya dapat talaga may proper management tayo. Kung nakikita ng mga viewers natin yung mga photos natin sa mga previous activities, makikita kung gaano karami ang nakukuhang basura natin kapag nagkakandak tayo ng isko basurero or yung coastal cleanup. Kaya nga po ang ating panawagan ay bitbitin na lang nila ang mga basura para hindi na nagpa-pile up hindi na iiwan sa ating mga baybaying dagat. No po? Diyan, dun sa gusto ko, kanina may mga binanggit ako mga statistics, pero yun naman ay dito lang, local statistics lang yun, ang coverage lang niya ay itong Marinduque. Baka gusto mong, para sa kaalaman ng ating mga viewers, baka nais mong i-discuss or talakayin yung mga iba pang mga importanteng figures dito patungkol sa ating topic na coastal and marine. Ano ba? Yes po. Sa ating coastal resources, binubuo po ito ng tatlong ecosystem. Primarily tatlong ecosystem. Ito po ang ating mga bahura or ang mga coral reef, ang ating mga seagrass, at ang ating mga mangrove.
aside from that, meron po tayong mga beach forest, So may layer, And- may layer. mga coastal areas din po. Sa coral reefs, meron nga po tayong 2.5 million hectares at 500 species ng coral reefs. Ito po ito sa pinaka-diverse na bahura in terms of sa mga bansa. Tayo po ang isa sa mga pinakamaraming uri ng bahura. No? Sa Coral Triangle area, pangalawa po tayo sa Indonesia sa may pinakamaraming uri ng bahura. Sa seagrass naman po, 55% ng mga species sa East Asia ay matatagpuan po natin sa Pilipinas. At in terms of mangroves, meron din po tayong 42 o 42 species ng mangroves na po sa pinakamarami ding in terms of uri ng mangroves sa buong mundo. So talaga pong isa tayo sa may pinakamayamang coastal resources. Sinabi nga po sa pag-aaral ni Dr. Asansa noong 2017 na ang ating coastal resources ay nagkakahalaga ng mahigit 15 trillion, no? Hindi po kayo nagkakamali sa narinig doon, 15.3 trillion. Napakayaman naman natin. Yes po. Yes po, Ma'am Amy. So, isa po talaga tayo sa may pinakamayamang-yamang dagat. Kasama na ba dyan yung pinag-aagawan dun sa West Philippine Sea? Hindi po ako sigurado dun, ma'am. But alam naman po natin kung gaano rin kayaman ang ating West Philippine Sea. So, talagang napakayaman po natin. Sagana tayo sa resource. Dapat natin pangalagaan. Oo. Ilan nga ulit yung species natin sa mangrove? Kasi kami dito ay laging nagpapatanim sa mangrove. Ilang species yung ating mangrove? Sa buong Pilipinas, meron tayong 42. 42 species ng mangrove. Kahit nga itong mga coral reefs din talagang ang dami rin nating klase, mga species. Yes po. Napakayaman talaga natin. Sa panahon ngayon na yan nga may ganyan karami ang ating mga likas yaman, ang ating mga yamang dagat. Pero ano ba talaga ngayon ang ating status? Na status, yung kalalagayan, tayo ba ay alarming ba ang pagkapinsala? Ano ba sa base sa ating pag-aaral? Natumpok niyo, Ma'am Amy, ang tamang word, no? Alarming. Alarming na po ang kalagayan ng estado ng ating mga likas yaman. Naunguna dito ang ating mga bahura, ang ating mga coral reefs. Over the years o sa mga nakaraang taon, patuloy po na dumadami yung coral cover na nasa malubha or poor condition. Samantalang ang mga bahura natin sa buong Pilipinas na nasa excellent condition, ito yung mga sobrang gaganda pa ng ating mga bahura. Ito naman ay patuloy na bumababa. Same sa iba't iba pang resources. Patuloy na dahil sa iba't ibang activity ng mga tao at even yung mga natural phenomena sa mga bagyo, climate change, lahat pong yan ay nakaka-apekto sa estado ng ating coastal resources. Pero ang pinakamalaki kasi ang influence talaga or yung impact ay yung mga human activities, 'di ba? Lalo na yung nag-i-increase sa mga population. By the way, para nga pala sa kaalaman mo, dito sa Marinduque, madalas kami dito nakakakita or may mga reported sa amin na mga pawikan, alam mo yung sea turtle na nai-stranded minsan, tapos namamatay. Tapos pag tinitignan namin at ano bang tawag doon, autopsy sa yung tinitignan pagpatay na, yung cause of death, nakikita minsan na may mga napabara lang sa lalamunan or ganun. So, talagang may effect din yung mga nakakain nila minsan yung solid, yung waste, may plastic or na kaya parang kamukha nga yan ng pawikan na namatay dito last month lang. So, yun, kaya isang panawagan talaga sa ating mga mamamayan na Totoo po yan. huwag tayo magtapon. Malaki po talaga ang kontribusyon ng
mga human, activity human activity. sa ating likas yaman. Nabanggit niyo po yung tungkol sa pawikan at nakita naman po natin yung dating litrato, isang napakalungkot na litrato na ang pawikan na merong nakakakuha sa ating karagatan ng iba't ibang Ng mga basura. basura, ng plastic na maaaring makahadlang sa kanilang paghinga or sa kanilang pagdebed. So, marami pong ganyang instances, hindi lang po sa pawikan, even sa mga seabirds na madalas din pong nakakakain ng mga basura natin. Aminado talaga tayo na nasa alarming condition na ang pagkasira ng ating mga bahura at iba pang yamang dagat ngayon. Di ba mayroon tayong yung CIMEM specifically dyan sa inyong mandato nga ng ano nyo ito ng bureau, di ba? Baka mas magandang maipaliwanag mo rin itong programa natin itong coastal, yung CIMEM, itong Coastal and Marine Ecosystem Management Program para sa kaalaman ng ating mga viewers. Sige, go ahead. Yes po. Maraming salamat po, Ma'am. Ang Pilipinas po, through the DNR, ang ating ahensya ng Environment and Natural Resources ay nangunguna sa pag-implement ng ating Coastal and Marine Ecosystems Management Program. Ito ay ang CIMEM na-adapt ng ating ahensya noong 2016. Ang programang ito ay ipagpapatuloy hanggang 2028 at maaaring hanggang sa mga susunod pang taon na naglalayon na pangalagaan ng ating coastal and marine resources for the benefit, of course, ng ating mga mamamayan. Ang CIMEM ay binubuo ng 7 components. Ano yung mga components? Ibig sabihin, iba't ibang activity po ang nakapaloob sa CIMEM. Kasama na dito ang pag-establish ng mga marine protected areas at marine protected area networks. Kung hindi po tayo pamilyar sa marine protected areas, ito po yung mga tinatalagang areas for conservation. No? May mga boundary po ito. At dito makikita natin kung ano yung mga areas na talagang pinapangalagaan ng gobyerno at ng iba't iba pang ahensya ng gobyerno at even ng mga local government units. So, ang ating mga munisipyo, ang ating mga syudad at ating mga probinsya. Sumunod namang na component ay ang biodiversity friendly and social enterprise development. Ito naman, sa simpleng terms, ito ang mga alternatibong livelihood, ang alternatibong pangkabuhayan ng ating mga coastal community. So, sinusubukan po natin na hindi maging dependent or maging solely dependent sa pinagkukunan ng pagkain at ng pangkabuhayan ang ating mga coastal community sa ating mga coastal resources. Kaya binibigyan ng ibang hanapbuhay, ganun ba? Yes po. At hindi po natin sana ito itatawaging alternative dahil alam naman po natin hindi rin ganun kadaling. Naputol? Yun nga po, sinasabi ko nga. Parang nakat siya kanina. Nakat? O okay lang. Ang alternatibong pangkabuhayan ay pinibigay po natin para po mabawasan ng pressure sa ating mga coastal and marine resources. Aside from that, nagbibigay din po tayo ng capacity building. Ito yung pagbibigay ng training sa iba't ibang stakeholder natin sa coastal community. Ang technical assistance naman po, sa madaling salita, tinutulungan po natin ng mga LGUs na maisapatupad nila ang kanilang mga programa sa pangangalaga ng coastal and marine resources. Aside from that, meron din po tayong knowledge management o ang pag-oorganisa ng mga datos na kailangan natin sa pagbuo ng mga management activities. No? Ang pangalawa sa huli
ay ang social marketing and mobilization. So lahat po ng kampanya para pangalagaan ng ang ating likas yaman. Katulad po nito, ang pagdalo po dito ay isang part na rin ng social marketing and mobilization kung saan tayo po ay nagpapalawak pa ng kaalaman ng ating mga mamamayan. And finally, yung monitoring and evaluation po, ito po ay isinasagawa upang malaman natin kung nagiging epektibo po ba ang ating program. So, yun po yung brief description ng ating programa sa Coastal and Marine. Actually nga, tama ka. Kaya nga ikaw ang aming inimbita dito para ipaliwanag. Ito ay part yan ng inyong, kumbaga, ng mandato rin yun na dun nga sa social marketing, di ba? Kumbaga, nag-IEC ka na dito, tinataas natin ang level ng awareness ng mga tao. Nabanggit mo yung MPA, yung Marine Protected Areas. Actually, may mga Marine Protected Areas kami dito sa Marinduque, kaya lang hindi ito yung mga locally managed ng LGU, yung marine mga protected. Kaya maganda rin siguro sa mga susunod na na pagpaplano natin ay makasama ito at mapondohan din yung mga rehabilitation dito. I guess merong yung aming congressman dito, may request siya for this year. Hopefully ma-release ito as a part ng later release para ito sa Coastal and Marine. Yung parang under yata siya ng CMEM. Ayun. Yes po, tama po yun. Ang Marinduque po ay sa mga meron ding locally managed marine protected area at sa buong bansa po, meron tayong mahigit 1,800 na locally managed marine protected areas. Ito yung mga pinupunang ating mga local government o ang ating mga munisipyo para pangalagaan. Napakarami pala nitong ating mga MPAs nationwide. Ilan lang pala itong sa aming dito sa probinsya ng Marinduque. Balikan ko lang na medyo mag-jump lang ako. Dahil nga nagdiriwang tayo ng Month of the Ocean. Maraming naiintriga dyan dito sa yung ating tema ngayon na yung science, ano ba yun? Wait lang ha. hindi ko memorize yung tema ng ating the science we need for the ocean we want. Ayan. Oo, medyo paki-elaborate mo nga ng konti. Kasi naiintriga sila sa ano daw ba ang ibig sabihin nito. Ay syempre kayo ang nag-isip nito sige nga, paki-share mo. Yes, ma'am Amy. Actually, kasama po natin ang buong mundo sa paggunita nitong temang ito, yung the science we need for the ocean we want. Ito po ay nagpapahalaga sa importansya ng science, science-based, nabanggit siya po kanina tungkol sa science-based management, science-based decision-making. Pagkawa ng mga desisyon para sa ating karagatan na hango na sa science. So, importante na lahat ng ating mga desisyon ay may backup na science. Kaya naman ito ang binibigyang emphasis ng ating Month of the Ocean ngayong taon. Okay. So, yun ang ibig sabihin nun. Yes, ma'am. Hindi lang basta siyensya, ito yung tamang siyensya na kailangan sa pangalaga ng ating karagatan. Kasi paano mo nga naman, hindi basta bara-bara lang na mag-i-employ ka ng isang activity nang walang tamang pag-aaral, di ba? That is science. Tama po yan. Sa dito nga, yung mga halimbawa na lang sa pagtatanim natin ng mangrove species, na experience namin yan dito or hindi lang siguro dito sa probinsya namin, na minsan yung mga itinatanim natin ay hindi bagay. Kasi dyan sa mangrove, di ba may mga zoning, kung may zone, kumbaga anong species ang dapat nandun sa mga tabi lang ng dagat, ano yung nandun sa medyo inland, di ba? So, ayun, nababagay tama talaga. Po yan. Tama po yan. Baka gusto mong i-elaborate further.
Yes po, naging issue po yan actually sa ating ahensya. Ngunit kaagad naman natin itong sinubukang bigyan ng lunas. No? Minitigate natin ang iba't ibang naging epekto nito. Pero ayun nga po, sa pamamagitan ng siyensya, nagabayan tayo eventually sa pag-conduct ng mangrove planting, sa pag-identify ng tamang uri ng mangrove na itatanim sa tamang dose sa ating mga coastal areas. Hindi lang sa pag-identify ng species, pag-identify din saan ang habitat ng pagtatanim ng mga bakawan. Yan, mangrove, bakawan pala. Oo. Correct. Ayun po. Yun ang mga bagay na natutunan din naman natin through time. Actually, tama ka naman na na-address naman natin yan agad-agad. Ano ang mga, na-discuss mo naman itong tungkol sa CMEMP, ano pa ba ang mga ibang, may mga iba pang initiative ang ating gobyerno, lalo na yung BMB? Ano pa yung mga ibang activities natin or programa? Tama po, bukod po sa CMEMP, marami pa po tayong ginagawang activity for our coastal para sa ating karagatan. Ang ilan lamang po dito ay ang ating patuloy na pag-partner sa iba't ibang ahensya dito sa Pilipinas mula sa DABFAR na alam naman po natin na muna sa pangalaga or pangalaga ng ating fisheries, ang DABFAR. Kasama rin po natin sa iba't ibang programa natin ang DOST, ang UP Marine Science Institute, lagi po rin natin partner. So, sa iba't ibang activity din po para ina-emphasize po natin ang partnership natin with iba't ibang government agencies. And aside from internally dito sa Pilipinas, tayo rin po ay nakikilahok sa iba't ibang international conventions and forums na magpapalawak pa ng ating kaalaman sa pangalaga ng likas yaman. And in addition to that, bukod po dun sa napapalawak ng ating kaalaman sa pagpangalaga ng ating likas yaman, nagiging katulong din natin sila sa pangalaga ng ating likas yaman, ng ating karagatan. Ano ba? Example na Sige, ano yung mga example natin? Yes, Ma'am Amy. Ang isa po dito na maaari siguro may elaborate ay ang ating partnership sa Coral Triangle Initiative. CTI. Kasama po natin, yes po, CTI. Kasama po natin ang 6 na bansa dito, ang Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islands at Timor-Leste. And sa pamagitan ng partnership na to, marami na tayong nailansad na programa katulad ng pagpapataas ng effectivity para maging epektibo pa ang ating mga marine protected area. Ang law enforcement network din natin yung ay patuloy din po nating pinapaigting sa magitan ng partnership na ito. At aside from that, maraming pa po katulad ng pag-involve ng mga kababayan at kabataan sa lahat ng programa ng ating Yes, napaka-importante. Binanggit mo yung tungkol sa strong partnership. Actually, yan ang maganda talagang i-promote dahil kung marami tayong magkakakampi, maraming magtutulungan, mas mapapabilis nating makukuha yung ating objective na to protect our natural resources. Yung nabanggit mo nga yung law enforcement network, actually, wino-work out talaga yan, lalo dito sa VIP passage, VIP passage. May mga wino-work out diyan at alam ko kayo ang on top din dito, yung BMB. Nabanggit mo yung tungkol sa Coral Triangle Initiative. Nasaang na ba ito? Akala ko noon nadagdagan itong member countries, pero ilan nasaan na ba ngayon ang mga project na under dito sa CTI? Sa ngayon po, ano yung mga ang Coral Triangle Initiative ay nagpo-focus sa pag-develop ng ating regional plan of action. Ito po ay yung sa rehiyon na plano nila na kung paano natin pangangalagaan ng ating pang-resources. Patuloy pong nag-i-improve ang ating mga plano kasama ng iba't ibang bansa. Medyo nahihirapan lang
sa ngayon dahil hindi po makapag face-to-face ang ating mga delegasyon. Oo, yun ang problema. the Yun ang different- limitation, oo. Yes Limitation po, natin. ayun. Medyo Oo. nahihirapan lang po develop ng regional plan of action but ngunit patuloy po ang diskusyon kasama ng iba't ibang bansa. Siyempre sa Pilipinas, kita pangunahan po natin ang diskusyon. Mm-mm. Mahatid ang ating agenda for management. Oo. Etong PEMC, naalala ko lang, di ba, may stake din sila, no? Stakeholder din itong PEMC. Ano ba ang role nila ngayon dito sa ating mga, what happened? Ano po yung PEMC po ba yun, ma'am? Oo, PEMC. Pasensya na, ang akala ko'y PEMC. nawala. Akala ko'y nawala yung Nandito voice. pa po ako, ma'am. Oo. Ayan. Ang PEMC po ay isa sa mga tumulong sa atin para itaguyod yung tinatawag nating integrated coastal management. Itong ito po yung- ICM. Yes, ma'am. Ito po ICM, yung Ridge to oo. Reef approach kung saan binibigyan din natin. Nawala siya. Pero yun nga po, yung PEMC, yung sa ICM, kung ano po ang naidulot ng upland sa ating mga coastal communities. At aside from that, tinulungan din po tayo ng PEMC na ma-develop ang ating State of the Coast Report. Over the years, gumagawa po tayo nito upang makita ang estado ng ating mga coastal resources at maipahatid sa buong mundo kung ano na po ang estado ng ating mga coastal resources. Oo. Etong gusto kong kung pwede ay emphasize pa natin lalo. Etong tungkol sa Ridge to Reef approach, matagal na itong konsepto pero dahil for the benefit of our viewers, baka pwedeng i-lemanize mo to. Ano ba ang ibig sabihin natin ng Ridge to Reef? Simula sa taas hanggang sa kumbaga mula sa bundok hanggang sa dagat at hanggang sa ilalim ng karagatan. Baka pwede mong i-elaborate ng konti pa. Sige po. Review Ang lang, ICM review. Oo. Sige, ma'am. Ang ICM approach, marami na pong naitawag dyan. Meron po tayong Ridge to Reef approach. Meron din tayong Highlands to Ocean, H2O naman po yung tinatawag dyan. Opo. Lahat pong yan nagpapatungkol lang sa pagtingin din natin, pag-manage din natin sa mga activities sa highlands or sa ridge natin at ano maging epekto nito sa ating karagatan. Ang isang example na nito ay ang pangalaga sa ating mga kagubatan. Halimbawa, kung may mga pinutol tayong puno at ang lahat hindi na mahawakan ng soil sa kagubatan, lahat ng soil na yun ay mapupunta sa ating karagatan at pwedeng matapunan ng ating mga coral reefs, mamatay ang mga coral reefs natin. Isa rin ang pagmamanage ng ating solid waste. Ang lahat ng mga solid waste natin na naaagos sa karagatan ay pwede ring maka-apekto sa ating mga coastal resources. So talagang kung ano ang ginagawa natin sa lupa, kung ano ang mga activities natin sa syudad, sa mga probinsya, ay dapat minamanage din at makita natin ang epekto nito sa ating karagatan. Oo, kaya ang ibig sabihin lang, lahat ng ating mga gagawin ay maging responsable tayo at lagi tayong isipin kung ano ang magiging epekto nito. Hindi porket doon tayo nagtapon sa bundok ay hindi na siya makakarating sa dagat. Hindi po, Yes, diba? tama po yun. So, yun lang po, parating lang tayo maging mindful kung ano yung pwedeng maging epekto ng ating mga aksyon. Sige dyan, ang huling katanungan ko na ito, maliban sa kung mayroon ka pang mga gustong ibahagi na kaalaman, bilang ano ba ang masasabi mo sa bawat Pilipino or bawat Marinduqueño na pwede nilang itulong para magkaroon tayo ng balance and sustainable coastal and marine
ecosystem. Salamat po, Ma'am Amy. Para po sa lahat ng mga Marinduqueño, inaanyayahan po yung lahat na makibahagi sa selebrasyon natin ng Month of the Ocean, no? Na may temang The Science We Need for the Ocean We Want. Kanina po narinig po natin lahat ng activities ng Penro Marinduque, and very excited po kami malaman lahat ng yan sa central office, lahat po ng mga activities ng ating mga region. So inaanyayahan ko po ang lahat ng Marinduqueño na lumabas at makibahagi sa mga activities ng Month of the Ocean. Aside from sa pagbahagi ng Month of the Ocean, inaanyayahan ko po ang lahat na maging aware po tayo sa kalagayan ng ating likas yaman, ng ating mga coastal resources. We also should take part kung ano man po ang pwede nating maitulong pangalaga ng ating kalikasan. So, yun lang po, Ma'am Amy. Thank you very much. Jan, baka may gusto kang pasasalamatan or I will give you more time pa. Baka may gusto ka ring itanong. Parang baliktad tayo. I will give you more time pa kung may mga karagdagan ka pang sasabihin, pagbati, pasasalamat, mensahe. Ayan, bukod sa announcement. Ma'am Amy. Unang-una po, pinapasalamatan po ang Penro Marinduque sa pag-imbita po sa amin, sa Biodiversity Management Bureau, specifically ang Coastal Marine Division, upang maibahagi ang ating programa patungkol pangalaga ng ating karagatan. Pinapasalamatan ko rin po ang lahat ng bumubuo ng Coastal and Marine Division na patuloy pong nagtatrabaho para sa ating karagatan. At syempre, ang lahat po ng naging partners ng DENR sa over the years and even this year, despite yung pandemic, ay patuloy po tayong tinutulungan sa lahat ng programa ng DENR. So, sa mga taga-Marinduqueño, sa mga Marinduqueño, we are always open. Ang aming mga opisina ay parating open kung kanyo ay merong katanungan tungkol sa pangalaga ng ating karagatan. At stay tuned po tayo sa lahat ng mga activities ng Month of the Ocean. Alam ko pong sa Marinduque ay marami pong activities na naka-line up. Sa national government, meron din pong mga naka-line up katulad na lang po. Ipa-plug pa na rin po yung mga activities namin. Okay lang po ba, Ma'am Amy? Yes, oo. Ayan, sa national po, national government, sa CMD, tunghayan nyo lang po sa aming DNR Biodiversity Management Bureau Facebook page. Ang Month of the Ocean activities, katulad na lang po ng paglo-launch ng Agos ng Buhay music video. Wow. Ito po ay gaganapin sa May 19. Contest yan? Hindi, ma'am. Actually, compilation po siya ng ating mga iba't ibang mascots sa buong bansa. Ay, oo. Ang ganda niyan. Oo. Makikita niyo po lahat ng mascots natin sa iba't ibang bansa na sumasayaw sa kanta ng Agos ng Buhay music video. So, pwedeng humingi ng gagawin namin kada may workshop doon kakantahin namin Opo. at kakantahin at sasayawin. sure po, i-coordinate ko po sa inyong opisina. Pag na-launch yun na. Pag na-launch Yes yun po, ma'am. Ayan, so aside po dun sa pag-launch ng music video, meron din po tayong mga Coral Ocean School, mga Hands on Army Maropa interview, mga PA Talk. Yung PA Talk po natin is nasagawa po natin to. Ongoing yan. Ongoing? Yes po. Sa BMB page, rinig po natin itong matunghayan. And then, meron din po tayong mga storytelling na magaganap naman sa May 28. Patungkol pa rin po ito sa pangalaga ng ating. Ayan, May 28. Ano pa mga activities natin? So, yun lamang po. Yun lang po ang nais kong sabihin sa ating mga Marinduqueño at maraming salamat ulit sa opportunity na ibigay ng ating puting Penro Amy, maraming salamat.
Actually, dyan, yung mga activities nyo na yan, kung hindi man na-pick up ng ating mga, syempre mabilisan lang ito, kung hindi man siya nakuha, na-note ng ating mga manunood, mayroon naman kayong link sa amin. So, bisitahin nyo po ang www.penromarinduque.gov.ph at nakalink naman po yung BMB. At saka iba pang mga bureaus ng DENR sa amin. Meron din po kaming FB page, yung Penro Marinduque. Actually, diyan po namin ipinopost yung mga ganyang announcement. Kaya lagi po kaming naka-tune in din sa inyo sa BMB. Sa puntong ito, bilang pagtatapos po ng ating talakayan, nais ko pong muling ipaalala sa ating lahat na dapat nating mahalin, pangalagaan at protektahan natin ang ating kapaligiran at likas yaman. Ang atin pong, ito po ang pinagmumulan ng ating buhay. Mayroon daw gustong, may tanong, sasagutin ko lang po muna bago ako magpasalamat kay Jan. Dapat all coastline towns, barangay must have coastal cleanup and tree planting. We encourage, but dahil po sa, yes, we encourage all. Thank you po sa inyong comment. Kaya lang po, naintindihan din namin na limited ang, may limitation tayo because of the pandemic. Kaya po, unlike before, na parang 100% yung mga barangay, yung mga 83 barangay, coastal barangay, ginagawa nating lahat po sila. Sa ngayon po, it's an optional. Pero depende naman din po sa pag-organize. Basta kami po, yung grupo ng DENR Marinduque ay dito po, ang pinili po namin ay itong Barangay Ino Mugpog. Pero open po kami kung gusto ninyo po, kung makakapag-participate po, simultaneous po tayo and we will recognize your effort also. Sige po ma'am, i-contactin namin kayo. Thank you very much sa comment po. Ano yung isa? Okay. Maraming salamat sa nag-comment po. So, again, maraming salamat sa ating naging panauhin sa araw na ito na nagbahagi sa atin ng kanyang kaalaman si Mr. John Eric Abilino ng Coastal and Marine CMD, Coastal and Marine Division ng Biodiversity Management Bureau. At syempre, pasasalamat din po ang ipinaabot namin sa inyong OIC Director na si Yusek or Undersecretary Edelberto Leonardo. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng Marinduque News Network, sa lahat ng ating mga viewers, sa mga Marinduqueños. Mag-ingat po tayo sa COVID virus at God bless us all. Yun lang po. Magkita-kita po tayo sa susunod na muli na talakayan pangkalikasan.